morning mga katrops, bagong araw. May bagong vlog na naman tayo. Dito na tayo sa bukid. Makulimlim ang panahon. Kung uulan, umulan sana. Huwag tayo mag-start mag-grass cutter dito sa Kalamansi. Makulimlim. Mas maganda kung uulan. Mga traps. Ay mga traps, ang spray na decharge sumurrender na. Ito malamang patay na battery nito. Tina-charge na paring Carlo hindi na nag-charge. Kailangan natin dito tester para ma-check natin. Yung battery. Papagas muna tayo dahil araw nga ng linggo ngayon, talagang dapat tuloy nga namin. So ako naman nagka-prepare na ako rito. Bali babalik pa tayo sa bukid, tapos mamaya pa tayo sisipan. So yan mga trops, ulan na. Bali meron tayong bagyo may bagyo na parating. Ayun na yan, kung mauulan ng malakas. Medyo malakas naman yung ulan na to. Dilim So patitilain lang natin yan at sisibat din tayo kaagad dahil tanghalian na rin. At kami nga mamamalengke pa sa bayan. So hindi ko lang alam kung mamaya pa kami mamimili para sa tindahan. Ayan okay yan, nabasa yung buong halaman. Sige, lakas mo. Kontra pabor yan. Yung mga nagpapaharvest ng palay hindi matutuloy niyan. Yun naman nangangailangan ng tubig gustong gusto yan. Ayan malakas ulan na to mga katrops. Di baling ulan lang, huwag lang hangin.
natin si paring Carlo. So, bali mga katrops, yung mga taga rito sa may Santa Isabel na walang mga student permit, yung mga magre-renew ng license. So, bali isang araw tutulungan natin sila sa pagkuha. Kasi kahit paano meron tayong kakilala sa LTO Cabanatuan, pero dadaan pa rin sila dun sa tamang proseso. Kumbaga sa i-guide lang tayo nung nandun, at para hindi na rin sila mahirapan. Kasi nung minsan meron ngang isa rito na nagsabi sa akin na kapag nagkwentuhan lang kami, so yun nga, kuha nga daw ng license. So sabi ko kung sa Cabanatuan kahit papaano may guide ko siya. So yun, success naman. Umabot naman siya ng kalahating oras, may get 40 minutes lang ayun. So nakakuha naman. So ngayong susunod na yan, nagbabalak sila na sabay-sabay na lang sila na kumuha. So i-schedule ko lang sila kung kailan, at sila din yung magbibigay ng bayad doon para alam nila yung proseso. Libre yun pagka siguro ikaw yung gagawing traffic enforcer doon sa daan. Ikaw babayaran na. Ikaw pa babayaran. Hindi, mainam kasi yung unang-una mas mainam yung may lisensya ka, kasi sa mga paglakad mo hindi kagaya nung iba na pag nakakita na ng pulis na naka-checkpoint takot nang dumaan. Kamukha ng paring Carlo. Wala yung pulis. Liko, balik! Di ba? Ay, di ako makatuloy doon sa pupuntahan ko. So, kung may lisensya ka, yung lisensya hindi naman din pinapangahas yan. Ano yan? Kahit paano, pag may pulis na mga nag-checkpoint, pwede ka makalusot. makakaraan ka, o kung wala ka mang violation, mga ganon. Hindi kagaya nung wala kang lisensya, ay kung maghapon nag-checkpoint yung pulis, maghapon ka naghihintay. Kahit pa paano, magagamit mo yun, ID rin yun Wala ka ba bang magabuta ng bayan? Kaya yun, hindi naman tayo malakas dun sa Cabanatuan. Kumbaga sa meron lang tayong kakilala na tuturo sa kanila kung ano yung tamang proseso. Mas masarap yung ganon, kasi matututunan nila kung ano yung mga kuwan sa daan. Hindi yung basta nakakuha ka ng lisensya okay na. Mas maganda pa rin yung alam mo kung ano yung patakaran sa highway. Kaya nga may mga sign Ako kasi nung kumuha ko ng student ko, lang 350 lang nung kumuha ko. Tagal na rin kasi lisensya ko. So nasa pa ako nandun pa ako sa pinsan ko dun sa Calamansian, kasi nagbibiyahe ako ng Calamansi sa Angeles, kaya na obligado akong kumuha nun. Ayoko naman kasi yung pag may police stop, pag may checkpoint stop. Kaya ako mismo lumakad ako para kumuha ng sariling lisensya ko. Success naman, nakakuha naman tayo kagad. Ano lang yung sa akin bago mag 1 year na ko siya, na renew ko siya ng prof. So ngayon ang pagkuha ng lisensya, student, tapos kailangan mo dumaan sa non-pro, tapos by code pa yun. Hindi po pwede yung timano lulundag ka. Kahit student lang, pwede pag sa pulisya. May ID na rin kasi, may picture mo na yun. So student permit, saka dito ka lang naman sa bukid. Kasi dito araw-araw yung checkpoint dyan no? Araw-araw talaga. Meron na nga mga nagtatanong sa akin kung ano yung mga dadali nila para sa pagkuha nila ng student. So pipicturean ko yon,
babalibag ko sa LTO Gapan para mabigyan sila ng number. Tapos na mag-spray si paring Carlo. Hindi naman tayo makapag grass cutter. Baka bukas makapag grass cutter na tayo. Dito sa ano, sa Kalamansi. Hindi na ngayon. Nag-uulan na eh. Mga hapon, uulan naman yan. May order ako eh. May order ako kahit isang kalating ano lang. Kahit kalating drum lang, ibubuhos niya. Na-order pala yung ulan ngayon. Oo, order na ako. Yung kahapon, di ko man order yan eh. Ngayon lang talaga yung order ko eh. Tagal ko nang hinihiling yun. Hindi, kahapon talaga mag-spray ako na kahapon eh. Dumating yung order. Kaya bagay-baga ako nag-spray. Compress ko ng konti yung mga halaman. Ayan yung gamot oh. Dahil kay spray nga lang kaninang maga. Wala namang ganong ampalaya pero napakababa ng ampalaya. Ang kuha daw ngayon ng ampalaya ay 45. Wala namang maraming bulay. Napakahirap pang magpasintad. Bukas grass cutter na tayo. Medyo mapikat pa kasi yan. Bumabaon po. Kasi pag nag grass cutter ka ng ganyang mapikat, lahat ng putik eh talagang talsik sa mukha mo. Nagagaya nung medyo malagihay na yung lupa. Yan. Ay, so yun, pauwi na tayo mga katrops. Bukas ulit. Bukas makapag grass cutter na tayo. Si paring Carlo, ayun, nasa bukid pa. Harvester na ano to, palay, napaka baba ng palay ngayon. Kaya kung may pumimili ka ng palay, mas maganda pang mamili, saka mo na lang pabigas. Ayan yung ano, epekto na bumaba ang bigas, bababa ang palay, pero yung mga konsumo, diesel, gasolina ay napakataas. So wala rin anong nangyayari sa mga nagpapalay. So yun mga katrops, medyo makulimlim ang panahon. Baka kanina mainit na mainit eh. Bukas makapag-start na tayo sa grass cutter sa bukid. Ayan. Siyempre bago tayo magsara ng video natin, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. So walang sawang suporta nyo sa pagmamahal nyo sa channel natin. Ayan. Ingat po kayo palagi mga katrops. Saan po kayo naroon. Maraming salamat po sa lahat. Bye bye po.